Okay, magandang araw mga boss. At shoutout sa may-ari nito. Ito na yung susunod sa pila. 5 auto ata to, 6 auto. Tingnan natin. Papagawan daw ng video. Ayan. Yan, Boss Idol, kayo na po bahala. Paki-update na lang po. If tapos na po, salamat Boss Idol. Yan, may number pa siya. Sa ano, consort pa to. Ano pa to? Consort na 5 auto C. Okay. Sana ba to? Okay. Meron pang ano, saka naka-box pa. Naka-styro pa oh. So pull out natin itong pinaka-amplifier niya. Tapos itong karton, balik natin itong karton. Plastic yan. Iwas kalat. So chinat ko na yung may-ari nito. Dahil ko na lang yung reply. Ayan mga boss. Ito yung ay kinalawang na rin pala oh. 5 auto si kinalawang na agad. Yan. So bukas na siya. Silipin na lang natin. Lagay natin dito ang yan. Yung web. Buksan natin mga boss. Kulang na lang isang ton dito. Ito yung laman niya. So pinagkakalawang yung loob. Ayan oh. So pinagkakalawang, ayan po. Kinalawang. Kausapin ko muna si customer kasi maganda yung makausap muna bago galawin. Yan, puro kalawang mga boss. Ayan. So antayin ko muna yung reply niya. Then update ko kayo. Po na yung may-ari, pinakyaw ko na lang to mga boss. So kinalas na natin dyan. So gagawin natin dito sa input board ay yung mga resistor dyan at saka jumper na kinalawang papalitan. Ayan no. Yung dito nga putol no. Tapos ito may kalawang na. So tingnan natin yan. Then sa ano naman, napansin ko pala mga boss yung potentiometer nito mukhang napalitan no. Magkaiba na sila ng size, mapapansin nyo. Tsaka mukhang luma naman to, naikabit. Luma siguro. Yan dito assorted din. Merong mahaba. Meron ng mga ano. So dito muna tayo sa ano, sa input at saka sa mic volume.
So dito mukhang okay naman yung board na to. Okay naman, kinalawang. Double check na lang yung kinalawang. Yan o, kasi mukhang may kalawang din yan o. Yan. Labo. So dito double check ko na lang yan. Atas tayo. Yan. Tapos ito selector. Yung selector niya kasi wala ka na makikitang maraming wire dyan kasi dalawa na yung relay na ginamit. Tapos okay naman, wala pang hinang dito. Maganda pa. Maganda pa yung hinang. Okay pa naman. Yun lang. Aray ko po. Ano nangyari sa volume? So nag-DIY ata yung may-ari or ano nangyari dito, dumikit na oh. Tingnan nyo yung hinang. So to, papalitan naman natin ng potentiometer yan. Ayusin lang natin yung hinang. Yan. Yan, ayusin natin yung hinang. Tapos oh my god. Wow. Shocking. Nagulat ako. Pasensya na mga boss. Nagulat ako sa ref. So pag-usapan natin yan. Maganda to, gawin nating topic. At magbibigay tayo ng advice tungkol dito sa ganitong hinang. Okay. So hindi natin alam kung yung may-ari yung nag-DIY. Basahin ko na lang kasi chat ko siya mamaya. Tatanungin ko kung na-DIY niya to. Gulat ako eh. Kasi mukhang ano eh, hindi halata oh. Gating, wow. 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 Yan, okay. So may jumper, so nagkanda tuklap-tuklap na yung PCB niya. So malamang nagpractice pa lang yung nagkabit nito. Kumbaga nagtry lang. Kaya lang minsan mga boss, sige gawa natin ang topic yan pagkatapos itong ano. Yan, papalitan naman natin yan ng potentiometer dyan lahat. Ito, yan. Ayun. Papalitan natin yan. Gulat tayo dun ah. Nabulaga ako. Nabulaga ako dun ah. Oh my god. So dito, yan, kalawang. Kaya minsan mga boss, yung DIY hindi talaga para sa lahat. Mayroong magdi-DIY na success, mayroon namang hindi. Yan. Tapos nagkanda kalawang na rin, no? Yan, tingnan nyo, yan. Tapos dito, mukhang nagkanda roon ng short, oh. Yan. Grabe pala nangyari dito. Tingnan natin yung boards. Ayun, buti naman. Buti naman dito, walang signs of repair. Malinis. Yung mga kinalawang lang talaga. Okay. So ayusin ko muna yung mga kinalawang mga ano, tapos pag-usapan natin. Mga boss, ito. Pag-usapan natin yung mga boss, pag-usapan natin ngayon tungkol sa hinang pa rin. Magbibigay tayo ng tips, advice, payo, lahat kung ano pag-usapan natin kasi hindi lang naman dito may mga na-encounter tayo na mga problema or mga repair na ganito ang sitwasyon. Hindi lang naman dito kay kuya sa may-ari nito. Okay, so kadalasan yung mga hinang na ganito ay kapag bago pa lang, nagsisimula pa lang, nagpa-practice, nagtatry na maghinang. So wala naman mga boss sa perfect agad na pag naghinang ka, ganito na agad kaganda yung hinang mo. So may time talaga na katulad nito, masisira mo yung board, matutuklap mo at madadamage mo talaga kasi nag-aaral ka pa lang or nagpa-practice. So ano ba magandang payo dyan? Yung sitwasyon kasi ng ganito, hindi natin to mapipigilan kasi depende. May mga customer din kasi na may kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila naghinang o bakit sila ang gumawa na lang.
May mga customer na nagtitipid at gusto nila na napanood nila sa vlog, ginaya nila, sinubukan nila ang hinang kaya naging ganito. May mga nagtitipid na customer na ayaw na magbayad ng labor sa technician or baka namamahalan sa pagpagawa. Kaya naisipan na sila ng gumawa. Kaya lang may iba naman na na-encounter nila na akala nila madali lang nung inaktual nila ay mahirap pala. So hindi agad mape-perfect yung hinang kapag bago ka pa lang or kakasimula mo pa lang or ngayon ka pa lang nag-try. Normal yon mga boss. Pero na lang kung ikaw ay genius, isang subok mo lang maganda agad ang hinang mo, talagang ganon. Mayroong mga henyo talaga na tinatawag. So dito magbibigay tayo ng payo at saka tips. Sa mga gusto ng long term or gusto mong gumanda yung hinang mo, pinakamainam dyan na payo ko sa inyo mga boss ay huwag nyong pagpraktisan yung unit nyo o yung amplifier nyo kasi sayang naman masisira. Mas mainam bumili kayo sa junk shop ng mga board at yun muna pagpraktisan nyo, doon kayo magpractice paghinang. At least masira nyo man yun, okay lang. Nakakabili po sa junk shop ng mga board ng TV or ng mga amplifier, pwede nyong pagpraktisan o kung ano pang appliances. Per kilo naman ang bilihan doon ng mga board. O kaya kung may mga gamit kayo na talagang patapon na or wala nang pakinabang o hindi na magawa, doon yung pagpraktisan. Yung mga katulad nito, amplifier nyo na pwede pa namang masalba or pwede nyo pang ipagawa, mas mainam po na wag nyong pagpraktisan. Kasi sayang naman po matutuklap or madadamage yung board katulad nito. So pangit na tingnan. Kahit ako nito ang gumawa, kahit gandahan ko, siguro hindi ko na maibabalik sa dati na katulad ng maaring ayusin ko na lang yung kapit ng hinang. Tapos yung mga natuklap na katulad nito, hindi na rin natin to maibabalik. So may jumper na rin yan, ayusin na ng konti para mukhang disente tingnan. Pero hindi na talaga matutulad sa dati na parang ganito yung hinang na malinis. So yan ang sayang kasi hindi na natin may babalik sa dati. Yung function mababalik pero yung itsura wala na. Pangit na talaga. Ganoon na talaga mangyayari dyan. Kaya payo ko, kung ako lang naman kasi pag ganyan kasi na nakikita ko ng hindi magandang hinang, ako mismo kahit hindi sa akin yung unit, parang ako mismo nanghihinayang ako, sabi ko sayang naman bakit ganito, parang nawarak. Kaya kung gusto nyong talagang gumaling sa paghinang, mainam na wag nyo munang i-apply o pagpraktisan yung nyo. So kuha kayo ng board ng mga patapon na doon kayo mag-practice. Pag ngayon, pagtansya nyo maganda na yung hinang nyo, maganda na ang kapit, maganda na yung kintab niya, maganda na yung kinis niya, at hindi nyo na natutuklap yung PCB, sa kanyo ngayon i-DIY yung yung kung halimbawa amplifier nyo, yun siguro maipapayo ko. Kasi pag na-damage na talaga yung PCB, hindi na maibabalik sa dati yan. May tatama lang yung mga connection, pero yung nagkandatuklapan na wala na. Pangit na talaga. Yun lang ang pero nasa inyo pa rin naman yan kung papakinggan nyo ako o hindi. Ang sa akin lang naman ay nagbibigay lang ako ng payo para marami naman kasi mga nabibiling board sa junk shop, pwede kayong bumili. Tingnan, may kalas tayo dito. Sayang naman kasi kung kung lagi nyo pagpapaktisan ito sa mga manonood na magdi-DIY. Siguro kada video ko na lang pag maghihinang ako, ko na lang tawag dito, magbibigay na lang ako ng reminder o paalala sa mga magdi-DIY para kasi kung nakikita nyo sa mga technician na mga nagbablog, parang madali lang sa kanila maghinang, yun ay dahil matagal na po sila gumagawa, kabisado na nila. Kaya parang nakita nyo, parang ginanon lang, dinikit lang yung tapos dumikit na agad, parang saglit lang, di ba? Ginanon lang pak, ayos na, kumapit na agad. Kasi tansyado na nila yung init at saka yung kung paano kumapit yung alam na nila yung technique. Kumbaga yung reflexes ng kamay nila hasa na rin. Kaya madali minsan panoorin,
Pero kung hindi mo ginagawa o hindi mo linya o hindi naturalisa mo, talagang pag ikaw na mismo ang gumawa, mahirap. Pag hindi mo linya talaga, hindi mo magagaya yung napapanood mo sa unang subok. Yun lang naman sa akin. Pero kung gusto niyo naman mag-DIY, sige hala. Nanghihinayang lang kasi ako sa mga board na nasisira, natutuklap. Na pwede naman kung sakali hindi ko pinipigilan yung mga customer na mag-DIY ng mga gamit nila. Kasi gamit nila yan kung anong gawin nila sa kanila yan hindi naman sa akin. Ang sa akin lang ay payo lang or advice lang, paalala ba. Kumbaga binibigyan ko lang kayo ng tips kung paano gumaling sa paghinang. Kasi wala naman talagang tao na ngayon pa lang magsimula maghinang ay magaling na agad. Lahat nagsisimula sa ganito ang itsura. Kahit ako mismo, noong nag-aaral ako, ganito din yung itsura ng mga hinihinang ko. Nagkanda tuklap-tuklap na, nagkanda pasok-pasok pa ako dito sa kamay. Minsan natutuluan pa ako sa paa ko dito. May mga pilat ako dito sa tuhod ko kasi minsan naghihinang ako. Itong kahit ngayon nagagalaw ko, pumapatak yung hinang dito. Butas or ganun talaga, part ng ng proseso na yung yan. Yun lang ang may papayo ko mga boss. Tuloy tayo sa pag-repair nito. So kakalasin natin yung mga dapat kalasin dyan. Pero magsisimula muna ako dito. Okay. Dito mga boss, tapos na. Linisan ko na lang yung pinaghinangan natin kasi makalat yung pinagtanggalan. Ito na yung pyesa na napalitan dyan. Lahat ng resistor at saka jumper pinalitan ko na lang kasi puro kalawang na. Ang dumi ng kuko ko. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa volume. Tika lang, nagkanda buhol na. So dito, nga pala mga boss, kwento ko lang. Isa din sa dahilan, kaya siguro nahirapan din yung nagtanggal kabit nito kasi yung lead na gamit dito ay hilaw o yung melting point niya siguro mataas. Kumbaga pag mo siya, pag ininit mo siya, hindi agad siya natutunaw. Kaya, at tama ba ang term ko, mataas ang melting point or mababa? So pakikorek na lang sa mga expert dyan. Sa madaling sabi, pag hininang mo siya, hindi katulad nitong lead natin na ginagamit na pag hininang mo, mabilis tunawin. May isa pang technique dyan para mabilis kalasin. Tika lang, ipakita ko sa inyo na mahirap siyang kalasin mga boss. Tama-tama para makatulong din tayo sa sa mga newbie yan. Ayusin muna natin tong kalat na to kasi nagkanda bol na yan. So dito kasi papalitan din naman natin tong dalawa. Madalas kasi talaga yan ang problema nito, pag inon mo minsan hindi na gumagana kasi pag tinistor mo to naglulus na, gawa ng may team na yung contacts nya. Papakita ko lang sa inyo mga boss. Gamit tayo ng yan. Ito yung lead. May time siya na mahirap tunawin. Ayan hindi gaano kailangan tulungan mo talaga siya ng ng lead. Para pag tinunaw mo siya o pag inano mo ng panghinang, maganda yung katulad yan tingnan nyo, kaibahan. Ito ako na naghinang nito o ako na nagkalas. So ito kalas na, ito hindi pa. Yan. So kailangan kasi pag magano ka nito, kung either paste or kadalasan yan ginagawa ng mga technician, dinadagdagan ng lead. Magtataka dyan yung iba ng mga hindi pa naka-experience. So, bakit lalagyan ng lead? Magsasayang lang ba ng lead pa ganyan? Nilalagyan ng lead yan para mas mabilis matunaw. Kaya pag tinanggal mo, ayan diba? Kasi pag walang lead yan, mahirap kalasin. Depende sa sitwasyon. Hindi pumitik yung pump natin. So tingnan natin kung nakakalas na. Yan yung pagkalas natin. So wala siyang na-damage mga boss.
wala siyang na-damage. Ganun lang. So may mga instance na ganun, katulad nito. Tingnan natin kung okay yung lead na gamit nito. Tingnan nyo nangyari, nagdikit na oh. So dapat yan magkahiwalay, magkadikit lang dyan itong grounding nya. So atas tayo. Subukan natin tong kalasin. So ayan nga, mahirap nga siyang tunawin mga boss. Tingnan nyo. Yan. So kailangan dagdagan mo siya ng lead. Ayan. Kaya lang medyo tuklap na to oh. Yan, mabilis na siya tunawin ngayon. Oh. Diba? Ito may natira pa. So pag ganyan hindi ano, ulitin mo lang, lagdagan mo ng lead. Tapos ulitin mo lang yung ano. Ito dandahan ako dito kasi tuklap na talaga. Pahirapan to pag tuklap na. Pag nasobrahan sa init ay mahirap kalasin. So tingnan nyo ha. Yan. Lagyan natin ng lead ngayon. Magkahiwalay ito dapat mga boss. Ewan ko dito kung bakit nakasama na, baka tumawid na yung ano. Tanggalin nga natin. Ayun. Ito na yung ano. Medyo semi-tuklap na rin yung pinakahinangan niya. So nakaano pa dyan kasi pag hinigop ng pump, sasabay na yung PCB nya, yung trace nya. Kaya napakahasil na nito. Tagal siya tanggalin kasi may mga lead na hilaw. Hilaw yung lead na gamit o yung nagamit dito. Tingnan nyo, ang hirap kalasin nito mga boss. Dito nadadali yung iba. Ulit-ulit na ano. Kailangan matyaga ka. Tsaka gaan-gaanan yung kamay para hindi gaanong punang-puno na siguro yung ano ko eh. Yung desoldering pump ko. Yan. Hirap kalasin eh. So pagkalas pa lang tatanggalin eh, hinangin. May talagang viewers ako na nagtanong ng ganyan eh. Anong silbi ng pagsabi niya? Bakit mo pa dinadagdagan ng lead? Ikinakalas mo nga. Eh, mahirap kasi paliwanag sa iba na hindi pa nakagawa o nakapag-repair. Kasi hindi nila maintindihan yung logic na gano'n eh. Pwede paliwanag mo na para lumambot yung hinang, hindi sila maniniwala. Tingnan mo yan oh. Dinadagdagan ko na ng ano, ayaw pa rin oh. Kasi hindi pa nauubos yung mga natira dyan sa ano, na mga lead na mga luma or yung matagal tunawin. Kaya ang hirap nila kalasin. Kasi dinadagdagan mo lang naman ng lead eh. Ayan oh. Ayan. Okay. Nakakalungkot lang pag ganito mga boss. Matutuklap na lang siya. Matutuklap na lang siya kasi nasobrahan na sa init. Tulad nito oh. Kaya nakakapanghinayang minsan magano. Natatampered yung bolt. Tapos pag sobrang init mo na, pag ginamitan mo na ng pump, sasabay na yung PCB nya. Kaya dito hirap na hirap tayong kalasin to.
hindi naman natin pwedeng persahin. Kasi pag pinersa mo, lalong lalong problema. Tulad nito, oh. Gumagalaw na yung niya, tuklap na. Nakakalungkot lang kasi nasasayang yung PCB. Mangit na talaga. Ay nako. Saka itong mga PCB ngayon mabilis na rin matuklap eh. O tingnan nyo, ang hirap kalasin. Maling lead ang magamit, hilaw. Talagang lalong dadagdag sa problema. Sa mga nagdi-DIY, lalo na hindi naman sila familiar pa sa tamang soldering lead na ginagamit, minsan hilaw yung mga nabibili nilang soldering lead, tapos nahihinang nila, lalong dagdag sa problema. Tapos pa dyan, soldering iron din, minsan hindi rin magandang klaseng soldering iron yung nagagamit, or sobrang init ng soldering iron, or talagang hindi pa ganun ka sanay gumamit ng panghinang. So ganyan ang gagawin natin. Pero dito sa iba, hindi talaga masasalba na yan. Talagang wala na tayong magagawa dyan. Baba natin. Pag kinalas natin yan, tuklap na talaga yan. Pero gagana pa naman ng maayos yan. Nagpalit tayo ng bago. Andito yung dati niyang volume. So bago na yan, ilagay din natin ang grounding. Yan na yung pinaka the best ko na hinang sa ganito. Kahit pa paano, medyo okay naman. Nilinis din natin ang thinner. Yung sinasabi ko mga boss, ayan, yung medyo tuklap na, oh. Yan, dito medyo tuklap na din. Ayan. Kahit pa paano na dikit pa natin. So ito na yung bagong potentiometer. Hininangan din natin dyan para sa grounding. Kung mapapansin nyo, mayroong ganito. Kasi may mga amplifier na kapag magbo-volume ka, may humming. So kailangan may grounding siya pa pag naghawak ka, walang kahit naka-plastic minsan may humming. So dito yung switch niya, ito yung switch ay okay na, bago na yan mga boss. Sunod naman ay yung tabi na natin to. Dito naman tayo yan. So ganun din, kakalasin natin lahat yan. Kaya lang talagang hopeless na to. Mamaya na lang ipakita ko sa inyo kung ano resulta nito. Tapos double check ko din dito kung may nakalimutan ko. I-double check ko pala tong yung yung mga resistor. Kasi parang may kalawang no. Yan, huwag kayong mag-alala sa gastos kasi pag mga ganito minsan, pag tansya ko marami ng sira, pinapakyaw ko na lang. Kumbaga fix na yung bayad. Madaming papalitan or sumobra man sa budget. Basta ganun. Yan, kasi baka mamaya may mga viewers tayo na bakit boss marami kang pinapalitan or pinapalitan mo ng kawawa naman yung customer yan. Kasi yan mga boss, bago gawin, minsan kinakausap ko na yung may-ari kung gusto niya ng ganong setup na pakyawan na lang or magsisit tayo ng labor tapos kwintahin yung materialis. Kaya lang minsan ini-estimate ko na parang abot naman doon yung range sa ginagawa natin, kaya inaayos na lang natin ng gusto. Yan. So dito pala muna ulit tayo, double check ko lang to. Tsaka dito para sigurado. Nandito na tayo sa mga dito mga boss, tingnan nyo, tuklap na. Wala na talaga. Tapos yan, pag ganyang tuklap na, huwag nyo nang hihinangan yan na babalik nyo pa kasi possible lang din na mag-loss yan. So ang maganda dyan, kinakat na lang tapos lalatagan na lang ng wire. Jumper na lang. Pero sa malinis na paraan. Tapos
Puro kalawang din pala dito, oh. So kailangan kong i-check isa-isa yung mga pyesa dito. Ayan, oh. Bukod sa potentiometer, may mga kalawang din tayong dapat ayusin. Tapos ko na yung electric pan. Namili tayo ng pyesa kanina, kaya gabi ko na ito nasimulan uli. So dito natapos ko na yung potentiometer. Ayan. Tapos yung hinang, mga boss, pasensyahan nyo na. Yan na lang yung nakayanan ko talaga eh. Yan. Lagyan lang natin yan ng electrical varnish. Tapos lalagyan ko ng glue yan dito. May nakita ko ditong kalawang. Dalawa. Ayan. So dahil napaka-OC ko, kinalas ko lang para masiguro. Alam niyo minsan mga boss, hindi naman sa... Ano ba tawag dito? Hindi naman. Pero minsan, yung effort natin na ganito, minsan hindi naman napapansin ng customer niyan eh. May mga customer na pag ganitong iniisa-isa yung pag-check, may mga customer na na-appreciate yung ginagawa natin na talagang ilagaan or iniingatan yung amplifier nila. Pero hindi lahat ng customer ay ganun na ma-appreciate yung ginagawa nyo. Kaya dapat tanda na kayo. Ang masama lang dyan minsan, ginawa mo ng lahat ng the best mo sa pagre-repair. May mga customer talaga na minsan hindi satisfy sa gawa mo o kaya nagka-problema yung gawa mo, ay nalimutan or hindi nila napansin yung mga effort na ginawa mo. Ganun talaga yun minsan. Kaya kailangan handa tayo mga kapwa ko technician. Pero ma-appreciate man ng customer o hindi yung ginawa nating effort na halimbawa katulad yan. Para nga sa ibang technician, sasabihin lang, it's a waste of time na magkalas ka ng mga ganyan na alam mo ng mga pero depende sa technician. Kung gusto mong masiguro na nasa maayos pa na condition yung kalawang lang naman kasi yan eh, pwede naman palitan lahat yan o pwede namang ibalik. So kinalas ko lang, double check ko, ibabalik ko. So yung mga ganong effort naman ay hindi ko na china-charge yan sa customer. dahil nag extra effort ako sa amplifier, kailangan yung level ko may extra din. Hindi ganun. Kaya nga ginagawa ko, pinapakyaw ko na. Dumagdag man ako ng effort, mag-extra man ako ng effort, ay walang kaso yon. Part ng trabaho yan mga boss. So sana sa mga vlog ko to, kahit minsan pabalik-balik lang, ay may ma-catch up ng mga newbie o ng mga viewers natin na gustong matuto. Although hindi lahat na-appreciate yung ginagawa ko, pero sinishare ko dito yung kung paano ingatan yung amplifier. Yun lang naman sa akin. Mahaba na tong video natin at sana matapos ng iba. Tayo sa main board mga boss. Yan, yung pala tapos na. Ayan, ilagyan natin ng glue. Yan, may mga glue na yan kasi tuklap na para hindi ganang gumalaw. Nakalimutan ko yung plastic dito na pin. Saka na yan, ando naman eh. So dito, ayan, katulad yan, yung may mga kalawang na yan, isa-isahin natin yan tulad nun. Ayan, hanggang doon sa mga jumper. So dito na muna tayo mga boss. Tapos na tayo dito, unti-unti ko naman yung kabila. Ayan pinagkakalas natin yung mga tulad yan may kalawang yung iba putol na talaga. Tapos nilinis natin. So dahan-dahan simula dito pag ganun, pag ganito, tapos papunta doon. Okay, tapos na tayo dito. Yan, napalitan na natin yung mga kinalawang na pyesa. Andito pa yung iba. Tapos dito naman tayo, usog naman tayo dito papunta doon. Tapos dito ayan yan pa. O ganun lang mga boss hanggang sa matapos to. Na natin pero wala pang wiring. So check na natin. Ayan, may speaker tayo andito. Andun yung tweeter niyan sa taas. So power on natin. Ay, yung pan pala andun sa labas, nilinis ko kasi hindi pa na volume. Yan, ang kabila. Tweeter. Ganda ng bass. Okay, yung mic na lang i-testing ko. Okay na, left and right. Tumutunog na pareho. Okay na mga boss.
So finalize na lang, ibalik na yung mga knob, tapos yung pan, tornilyo, screw, then testing, then chat sa may-ari. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Shoutout sa may-ari nito at para makuha na niya.